Alright, welcome dito sa video na to. So today, ituturo ko sa inyo kung paano kayo gagawa ng chatbot para i-connect ito sa inyong Facebook ads. So ito kasi yung pinakauna na dapat ninyong gawin bago kayo gumawa ng Facebook ads. So ano nga ba ang maitutulong ng automation? So unang-una, ito po yung tutulong sa inyo para ma-automate ang business mo 24/7. Ito yung makakatulong sa iyo para mapadali yung trabaho mo since na online tayo, pag nag-run ka ng Facebook ads, magkakaroon ka ng napakaraming inquiries o maraming magtatanong sa iyo diyan. So dapat meron kang backup or virtual assistant na pwedeng mag-assist sa iyo kahit natulog ka, ito yung sasagot dun sa mga inquiries mo. Alright? So, pangalawa, ang parang naging tulong nito sa iyo para ka nagkaroon ng sales manager na magtatrabaho sa iyo non-stop 24/7. So ganun kagaling or ganun kaganda itong automation. So ito yung una mong dapat na gawin bago ka mag-setup ng Facebook ads. And mas ma-maximize mo yung oras mo dito kasi ito pwede tong sumagot kahit sabay-sabay sa 10, 20, 30 na prospect na magtatanong sa iyo ng sabay-sabay, 'di ba? So hindi kayang gawin 'yun pagka manual or mano-mano lang nasasagot ay tao. So, ngayon, gumawa ako ng step by step from scratch para matutunan mo. So, first step para pala makapag-create ka ng chatbot, kailangan meron ka ng page. So, meron akong papakita dito. Ayan. So, kailangan meron ka ng page. So, ito may papakita ako na page. So, una, i-set up mo muna yung page mo. So, ito yung kailangan mong gawin. So, i-switch mo muna kailangan mo ng Facebook account para makagawa ka ng Facebook page. So, i-switch mo muna yung page mo. So, ito yung makikita mo. So, usually, may makikita kang settings. I-click mo yan. Ito yung pinakaunang gagawin. I-click mo yung settings. Then, pag nasa settings ka na, hanapin mo yung page setup. Click mo yan. Then, makikita mo yung pangalan. So, pwede mong palitan. Ayan. Ayan. So, page setup. Then, ayan. So, pwede mo yan i-check. Ayan. Pwede mong palitan yan. Right now, ang gagawin natin dito, ang first step na ipapagawa ko sa iyo is hanapin mo yung media. Alright? So, 'di ba nasa settings ka na ngayon ng page mo, punta ka sa media, then meron tayo ditong ito. Pag bagong gawa kasi yung page mo, usually nakalagay yan sa default. So, ilagay mo po yan sa HD available, 'di ba? So, ilagay mo po yan. So, ito, kahit naka-default na yan, okay lang yan. So, yun lang yung pinakasimpleng gagawin pag nakagawa ka na ng page mo. Bakit nga pala pinapa-set up natin to na HD if available? Para pag mag-upload ka ng mga video, hindi po magbo-blurred. Kumbaga quality pa rin. So kahit nag-upload ka ng video na malinaw, minsan pag hindi yun nakaset, ang mangyayari magiging blurred yung video mo. Alright? So that's that's it. Yun lang gagawin mo. Ngayon, pag nakagawa ka na ng may page ka na, ang gagawin mo, mag-sign up po kayo sa www.minichat.com. So, usually ganito yung lalabas. Okay? So, ito yung account ko. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan. So, usually ganito yung lalabas. So, mamimili ka kung marami kang page na ginawa, ganito yung lalabas. Alright? So, ako, sabihin na natin, i-register natin itong Live Good Word Bite. So, for demonstration purposes lang. Yung mga nakikita mong connected, ibig sabihin, may mga ginawa na ako dyan na chatbot. Okay, so ito bago pa wala pag ano. So bagong matagal na siyang page pero wala siyang chatbot. Ko-connect natin, click natin yung connect. Ayan, so makikita mo ganito yung lalabas. I-click mo lang yung start with free plan. Then dito kahit ano yung maging sagot mo dyan, walang problema. So lagay ko na lang personal use. Click mo yung next na button. So naglo-loading lang. So dito kahit alin dyan, both, pwede yan. Then click mo yung next. Dito naman kahit personal project, next. Diyan kahit creator, then next. And then dito, kahit, ayan, promoting my own services, kahit alin dyan, walang problema yan. Then dito kahit none na lang, then next. Then may makikita kang ganyan, congratulations. So pag ganyan, ibig sabihin na connect mo na yung page mo sa chatbot o mini chat. Ang gagamitin pala natin by the way, mini chat, www.minichat.com. Ayun yung lumalabas yung website. Alright, so marami naman kasi nag-offer ng chatbot na software katulad ng
Bootcake, Chat Fuel, Mobile Monkey. So pero ang pinaka-recommended ko talaga itong ManyChat kasi ginagamit ko na to since 2015 pa. So click na natin to. Let's start. Ayan, so ganito yung lalabas. So ito pala may arrow dito, yan. Pag click mo yan, lalabas din yung mga page mo na sinesetapan mo ng ano. Ayan, kung may bago kang page, click mo lang tong create new account para i-register mo lang dito sa ManyChat. So again, balik ulit tayo dito. So itutur muna kita isa-isa. So makikita mo dyan, home, contacts. Diyan sa contacts, dyan makikita ko sino yung mga nag-message sa page mo. Automation, mamaya ipapaliwanag ko yan. Live chat, dito mo rin makikita kung sino yung mga nagchat-chat. Pwede mo yan i-check. Ayan. Tapos ang gagawin mo lang, i-switch mo lang siya sa all. Huwag kakalimutan, i-switch mo siya sa all para makita mo yung mga nagme-message. So balik ulit tayo dito sa live chat, broadcasting, settings, and pag nagkakaproblema yung chatbot mo, minsan hindi gumagana, i-click mo lang yung help and then kikita mo tong refresh, i-click mo lang yan, then reload mo yan automatic, troubleshoot mo yung chatbot. So, eto na gagawin natin. Paano nga ba gagawa ng automate chatbot message, 'di ba? So automated na message dun sa mga prospect mo na maghahaw. So saan ako pupunta dito? Okay? So ito yung page, yan yung pangalan ng page. For demonstration purposes ito yung ginamit ko. Then may makikita ka home contacts automation. Saan ba dito pupunta? So i-click mo lang tong automation, diyan po tayo pupunta. Click mo yung automation, papalaki natin ha. Click natin, click mo yung automation. Then may makikita ka dito, may automations, basic sequences. So, saan po dito pupunta? Dito sa sequences. Then may makikita ka dyan na button na color blue. Click mo lang yan. Pangalanan mo lang, kahit ako ilalagay ko IFS. Parang ano mo lang, may pagkakakilanlan ka lang. Okay, so tatandaan mo lang kung ano yung pangalan lagay mo. Then, may makikita ka na ganito, you have no messages. So, okay lang yan. I-click mo tong plus message. Ayan. So, may magpa-pop up na ganito. So, ang second step is gagawa ka na ngayon ng uh, instant reply mo doon sa mga mag-how sa'yo, doon sa Facebook ads mo. Ito, create new reply. Click mo yan. Tapos, may lalabas na ganito. Ito, nagagalaw to. Ito, nagagalaw din to. So, ngayon, pwede kong galawin. Ngayon, may makikita kang parang rectangle. Click mo lang yung add text. Then may magpa-pop up sa bandang left side mo na ganito, enter your text. So, bago ka mag-create dyan, click mo muna tong delay. Di ba, may makikita mo delay. Tapos may kita ka ng arrow na opposite. Click, itapat mo lang dyan yung ano mo, mouse mo din, i-drag mo pataas. So, nandoon na sa taas yung typing seconds or delay. Anong purpose nito? Para pag yung mag-house sa'yo na prospect, 'di ba? Hindi ka agad instant na ipapadala yung message na ginawa mo. Kumbaga, magta-typing muna. So parang ang mangyayari parang manual na nagchat-chat yung tao, 'di ba? So yun yung purpose yun. So pwede mo siyang i-adjust. So pag i-click mo lang, then ayun no, click mo yung arrow na pataas, madadagdagan. Pag click mo yung arrow sa baba, magbabawas yan. So ilagay natin halimbawa sa 5 seconds, then click mo na yan. So standard 5 seconds, then pwede ka na maglagay ng message mo. So meron akong rinedy na script na yan. Iligin natin yung script na rinedy ko. Ayan. So ito yon para tuloy-tuloy tayo. Ayan. So ilalagay ko dito. Ayan. So hi there, thank you sa pag-message sa business page ko. Example, ganito yung intro message mo. Ikaw nang bahala. Depende sa kung ano yung magiging intro message mo. Hi there. Thank you sa pag-message ko sa business. So, pwedeng i-mention mo yung pangalan niya, 'di ba? Palitan mo yung hi there. For example, hi, tapos ito, may nakita kang bracket na parang ayan. I-click mo yan, tapos lalabas yung first name, last name. So, piliin mo tong first name. Ayan. So, pwede ka maglagay ng emoji, like smiling face, ayan. Alright? So, pwede ka mag-click sa enter sa ano para medyo mababa, magkaroon ng tamang space. So, titingnan mo lang, di ba? Para professional pa rin magagawa mo. Then, pag nakagawa ka na niyan, pwede ka na maglagay ng delay, another delay. Okay, at least sabihin natin 3 seconds lang, pwedeng gawin natin 5 seconds standard, then lagay ka ng bagong text. So, meron ako ditong ginawa na. Ayan. Ayan, balik tayo dito, lagay ko dito. Ayan. So, by the way, this is Coach Andilo.
Angelo, nagtuturo ako ng business strategy, etc. Di ba? So, bago yun, after ko niyan, lagay din ako ulit dito ng another delay. Mali ata yung pindot ko yan. Sorry. Ayan, lagay ako dito ng delay. Then, bago lagay ako ng text. At so, yan, lagay natin 5 seconds. So, ang last na sasabihin ko dyan, yan. Ayan, ikakopy ko lang, tapos lagay ko na dito. So, kung gusto mo matuto kung paano reply, I am interested, di ba? So, yan, palibaw, ito, gusto mo tong gawing bold letter. May sikreto dyan. I-copy mo lang yan, tapos search ka lang dito. Bold text generator. Ayan, oh. Yan, bold text generator. Ayan. Tapos lagay mo lang dito, i-paste mo lang dito. Tapos, dyan, meron na, oh. I-copy ko lang yan. Libre lang yan, wala yung bayad. So, punta ulit ako dun sa ano. Palitan ko na, o, di ba? So, naging, ano na siya. Okay, so meron ka natutunan na naman. So, ngayon, okay na, nalagay na natin dyan. So, yan yung ano, yun yung last message. Yun yung parang call to action. Kung gusto mo matutunan kung paano reply, I am interested. Ayan yung tinatawag na CTA, call to action. Ano yung call to action? Mag-reply siya ng I am interested para malaman mo. Alright? So, set live mo lang yan. Oh, anyway, dagdag ko na lang dito since na ano tutorial to. Gusto maglagay ng picture, diyan click mo lang tong image, then click mo lang tong upload. So, pwede ka na mag-upload ng kahit anong gusto mong ilagay. Alright? Na picture na gusto mo, 'di ba? Appropriate or align dun sa ano mo, business. Alright? So yun lang, ganun lang kadali. Now, after, halimbawa, wala na yan. Yan yung final, yung CTE mo, click mo lang yung update. So mag-update na yan. So ngayon, ang mangyayari, nakagawa ka na, i-click mo lang yung back. Ayan. So makikita mo 'to naka-color gray, dapat naka-green yan para ma-activate siya. So pag naka-gray yan, ibig sabihin naka-off yan. Alright? So eto, after 1 day, ipalitan mo siya ng immediately. Then click mo tong save and update. Alright? So nakagawa ka na first message mo. Ngayon, what if pag mag-reply na si prospect, 'di ba? So ano yung gagawin mo para mag kung magre-reply na siya, may message mamaya. Bago yan, balikan ulit natin tong sequence. Meron akong ituturo. Pag natapos mo na to, maglagay ka ng keyword. So, balikan natin, baka hindi mo nakuha. 'Di ba? From here, nakita mo yan. Balikan natin ulit. Click natin tong sequence. I-click mo tong edit. Then, itong new trigger, click mo yan. Tapos, hanapin mo yung user sends a message. Click mo yan. So, detect a specific words. I-click mo lang yan. Dapat ito yung nakalagay. If message contains, minsan, ang first ano dyan is get started. Ito yung mga built-in na sa Facebook. Halimbawa, how. Yan yung mga madalas i-type na ano, mga mag-how sa'yo. So, example, yan lang muna, di ba? Interested. So, yan lang. Di ba, nakagawa ka na ng mga keywords mo, i-click mo lang yung create. Automatic mag-okay na yan, di ba? So, ibig sabihin, ito yung mga keywords na magti-trigger para ipadala ng chatbot itong message na ginawa mo sa sequence. Alright? Ngayon, okay na. Balik na tayo. So, if just in case na gusto mong gumawa ng mga follow-up message after 1 hour, click mo lang yung ito. After, switch mo lang siya sa after 1 hour. Diba? Save and update. So, pwede ka maglagay dyan ng message, another, dagdag ka lang ng dagdag, diba? So, kung gusto mo maglagay ng follow-up after 1 hour, 1 hour, 1 hour. So, wag ka lang maglagay ng after 1 day kasi prone ka ma-block sa Facebook since na ito ay hindi tayo gumamit ng recurring notification or yung tinatawag na dapat nagko-collect ka muna ng mga details bago ka makapagpadala o bago ka makapag-broadcast ng message. So, make it sure na kung gagawa ka ng follow-up message dito, dapat within 24 hours lang. Kasi yan lang yung allowed or pwede ka makapag-follow up within 24 hours. So, actually, i-compute mo. Halimbawa, after immediately, yung unang message, after 1 hour, after 1 hour. So, compute mo lang basta pwede ka lang mag-follow up within 24 hours gumawa para hindi ma-block yung page mo or yung ads na gagawin mo. Okay, so malinaw tayo dyan. So, just in case na gusto ko magawa. Mamaya, babalikan natin to. So, again, di ba yung CTA,
ang CTA ay kung gusto mo matuto kung paano mag-reply, I am interested. Ngayon, syempre nag-reply na siya, I am interested. May sagot ka dapat diyan. So, eto na 'yon. Dito ka gagawa. So, balik ka lang dito sa back, then punta ka ulit sa automation. Then may makikita ka diyan na click mo lang tong, 'di ba? Basic, click mo lang 'yan. Tapos hanapin mo yung ayan, default reply. Click mo 'yan, setup, 'di ba? So, yan, namumove to. Click mo lang 'yan, tapos yan, na-adjust yan. Click mo lang yung add text, then click ka lang ng delay, i-drag mo sa taas. Punta ako dun sa script ko. Yan. So ito yung ilalagay na script ko. Ayan. So for demonstration purposes only. Ayan. So all right, ito na po ang pre-access mo to join our live webinar. I am excited na makita ka sa webinar. Please connect sa Messenger ko para mag-guide kita. Palaki natin. Para mag-guide kita after ng webinar at maganda na magkakilala rin tayo since this is a long-term partnership. So pwede ka mag-drop ng ganyan, di ba? So ngayon, mag-ano ka lang diyan, sa ano mo, mag-space ka lang, enter ka lang diyan sa laptop mo. Okay, para mag-space, tapos lagay ka lang, for example, ayan, yung emoji. Para gawa ka ng yung ano, button, connect. Kunwari, ito na lang, pinaka ano, di ba? Or, oh, so, ba, so lagay ka lang ng parang color green na yun as long as may dalawa pang ano, na, yan, so pwede mo pa ma-maximize. So, pag nag-negative na yan, di ka na pwede masyado ng mahaba. So, add or slash chat me on Facebook. So, eto, open website. Dapat may ano dyan, may instruction. Pag ito daw pinindot, when this button is pressed, ano yung gusto mong mangyari? Messenger, AI step, open website. Ito yung pipiliin mo, open website. Ayan, so dito mo ilalagay yung link ng Facebook mo. Ito yung link ng Facebook ko. So, yan ang ilalagay ko. So, para pag kinlik nila yan, so para pag kinlik nila yung button, i-done na natin. Pag nalagay mo na, na-paste mo na, nailagay mo na yung link mo. By the way, itong mga button na yan, pwede ka maglagay dyan yung link ng ano natin, ng group page natin. 'Di ba? Any link pwede mong ilagay diyan, link ng website, basta pwede, lahat gumagana diyan. So click mo lang yung done. So makikita mo, pwede ka pala maglagan sa free features ng ManyChat, pwede ka maglagay hanggang 3 button. So pwedeng another pang button, pwede ka pa mag-create diyan. All right? So add or chat me on Facebook. Pag klikin, mapupunta yan sa Facebook mo. So makakontak ka na niya. Ganun lang kadali. So set live. 'Di ba? Ganun lang kadali. So ngayon, wait lang. Ngayon, so pwede ka maglagay. For example, ilalagay mo dito yung ano, yung link ng ano natin, yung link ng page natin, ayan. Ilagay mo diyan. Ayan, nagsobra na tayo. Ayan. Yan na lang, join webinar. Ganyan lang. Tapos lagay tayo dito ng halimbawa, green, di ba? So ilagay mo dito yung link ng ito, open website. Ilagay mo dito yung link ng, for example, ito na yung link ng ano ng page natin. Lagay mo diyan or yung link ng group page natin, 'di ba? Pero pinaka-suggest ko, ilagay mo dito yung link ng page natin para mapalo nila yung Infinite Empire na page. Tapos ang mangyayari doon sila makaka-attend ng live webinar. So click mo lang yung done.
Then click mo lang yung update. Diba? Napakasimple. Then kung gusto mo maglagay ng picture, halimbawa ilagay mo yung poster ko, ayan. Image, click mo lang yung image, then upload. So ayan, may makikita ka dito ng mga, halimbawa ito. Ayan. Ayan. So yan yung lagay. Yan yung ilalagay, di ba? Sample lang to. Then click mo yung update. Alright. So makikita mo dito, naka-disable pa yan. I-click mo pala yan. Then once per ano lang dapat yan, once per 24 hours. Tapos itong ano, i-click mo lang yung ano ito. So may nakita naman dito, default reply is activated. So kailangan mo lang yan i-refresh para hindi na yan makitang disabled. O, okay na siya. So ibig sabihin, pag balik ulit tayo dun sa sequence, okay, ano ang call to action mo dito? Ayan, ang call to action na ginawa mo dito ay kung gusto mo matuto kung paano, reply I am interested. Pag nag-reply yung prospect mo ng I am interested, ang mangyayari, sasagot yung ibibigay yung message mo na nilagay mo sa default reply. Ito yung default reply. Tingnan natin. Ayan. Edit para makita natin. All right, ito na po ang free access mo to join our live webinar. I am excited na makita ka, etc. Diba? So this is ang maganda ni automated na yan, so kahit ilang tao mag-message sa iyo sa chatbot mo, ba palagi niyan ibibigay. So ganun lang kasimple magbigay ng sundin mo lang itong ginawa ko na pattern. Ngayon, kung gusto mo naman maglagay ng menu, okay? Hanapin mo dito yung ayan, hanapin natin dito yung eto main menu. Ayan, click mo 'yan. Tapos etong unsubscribe, palitan mo na lang 'yan. Halimbawa, add me on FB. Ganun lang. Tapos open website, ilagay mo dito yung ano, 'di ba nakalagay yan sa reply, dapat i-switch mo dito sa open website. Ilagay mo diyan yung link ng ano mo, ng Facebook mo. Then done, then click mo lang yung update menu. So ganito yung itsura ng pagka nag-inquire yung prospect mo, ganito yung lalabas sa cellphone niya. Yung add me, pag kinlik yan, mapupunta yan sa Facebook mo. Alright? So pwede ka actually ang free ano hanggang free ano, itong free features, pwede siyang maggawa ng 3 button. Pwede ka pang mag-add ng another button. Alright? So yun yun. And okay na, nagawa na. So meron ka ng main menu, meron ka ng default reply, then nakagawa ka na ng message dito sa sequence mo, 'di ba? So halimbawa, nag-follow up ka after 1 hour. So pwede ka mag-create, ayan. 'Di ba? For example lang, ilalagay mo lang dito. Dito wag ka na maglagay ng delay. Useless na 'yan. Follow up hindi na kailangan 'yan. So hi, for example, hi. For example, ganyan na lang ilalagay mo, ganyan lang ilalagay mo din. Example lang, ganyan lang yung follow up mo, 'di ba? So yan, gumawa lang ako just in case, tas lagay mo lang, maglagay ka na lang ng picture, image nung sa webinar. So ginawa ko lang yan para makita mo lang kung paano gumawa. So click mo lang yung back. So makita mo naka-gray, dapat naka-green yan para gumana yan. So after 1 hour, ipapadala yan na message. Kung gusto mo ulit mag-follow up after 1 hour, ayan. Pwedeng lagay yan after 2 hours, after 3 hours, depende sa'yo. Alright, so I hope naging clear to sa'yo. So, ito na yung last step na ituturo ko. Okay, punta ka ulit sa basic. Meron pa ditong kailangan na i-connect. Etong welcome message, click mo lang tong setup. Tapos yan, nagagalaw ulit yan. Ito, ano mo lang, galawin mo lang yung mouse mo, tapos i-click mo lang yung parang delete. Dapat ma-delete yung ano. Ngayon, pili ka dyan, di ba, messenger, EI step, action. I-click mo yung action, tapos may mag-pop up sa left side mo, i-click mo yung action ulit na button,
Tapos piliin mo yung automation. Okay, so yan, nakikita po nyo, piliin mo yung automation. Then, pag-click mo ng automation, may lalabas dito, set both field. Eto, ito din ang pipiliin mo, subscribe to sequence. Ayan. So, pag na-click mo na yan, di pa yan tapos, di ba may makita kang square dito, ay rectangle, i-click mo yan dyan sa loob yan. Pag-click mo dito sa, biglang magpa-pop up dyan yung pangalan ng sequence na ginawa mo kanina. Di ba, gumawa ako ang pangalan IFS. Click ko lang yan. So, maseselect yan, paliitin natin. Then, okay na. So, para ma-activate yan, i-click mo lang yung set live. O, di ba? So, ganun lang kadali. Ngayon, nakikita mo, disabled pa yan, i-on mo lang yan. Di ba? So, yan, activated na. Nag-color green na dito. Welcome message activated. Alright, so ganun lang kadali. Di ba? So, yun lang. Ganun lang kasimple mag-set up ng chatbot. So, again, recap lang tayo bago ko to i-end. First step is pupunta ka sa sequence. Yun yung unang mong gagawin, gagawa ka ng pangalan, for example, IFS, then gawin mo na yung ano mo, yung intro message mo, then yung follow-up message mo. 'Di ba? After that, 'di ba, yung punta ka sa basic, then gawa ko nung pang-reply mo dito sa default reply. 'Di ba? Yung ginawa natin 'yan. So, 'yan ganun na ni-recap ko lang para mas maintindihan mo lalo. Then, yung sa basic, 'di ba, meron ditong yung main menu. Ayan, naalala mo 'yan. Pwede ka diyan maglagay ng kahit ano pa. For example, join. Pwede kang maglagay dito. Halimbawa, ito. Lagay tayo. O yan, pwedeng ganito. Ilagay mo dito lagay tayo dito ng parang, ayan. O, open website. Ilagay mo lang dito yung website. Kunwari, ito yung website. O yan. Ito yung link ng pre-webinar. Halimbawa, yung link ng page natin, yung Infinite Empire. Lagay mo lang dito yung link para maka-join siya sa webinar. Click mo lang yung done, then update menu. So hanggang 3 menu nga yung pwede mong gawin sa free na feature sa ManyChat. Hanggang 3 menu yan. Alright? So, yun lang din. Yung last is yung sa welcome message. Dapat i-connect mo yan. Alright? So, ganito dapat yung setup. Gayahin mo lang to. So, may purpose kasi yan. Just in case kasi na hindi siya dumaan siya sa hindi sa ads, sa organic na pumasok siya sa welcome message, automatic iso-subscribe pa rin siya doon sa sequence para mapadalhan pa rin siya ng auto follow up na message. Okay? So ganun lang kadali mag-create ng chatbot. So I hope may natutunan ka dito sa ginawa natin na simpleng video step by step. So pwede mo na siyang ma-enhance. Okay? So pwede mo na siyang aralin paulit-ulit hanggang sa matutunan mo siya. So, kung meron kayong mga questions na gusto nyong itanong, i-comment nyo sa baba ng video na to para at least makagawa na lang ako ng short on the video, then pwede kong isagot to just in case meron kayong hindi naintindihan. So anyway, balik tayo dito sa home, contacts, automation. Okay, so may mga purpose yan sa live chat dito mo makikita. Isu-switch mo lang siya sa all para makita mo kung sino yung mga nagchat-chat sa'yo. Dito naman sa mga contacts, dito mo makikita kung sino yung ano yung mga profile nung nag-inquire sa'yo doon sa page mo. Alright, so dito naman sa pre-contacts limits, pag na-reach yung 1,000, ibig sabihin, kailangan mo na magbayad sa ManyChat para mag-continuous na makagamit ka ng or else, kung hindi ka makakapagbayad pa, i-reset mo lang, i-delete mo lang yung account mo sa ManyChat, tapos kumbaga, magre-resubscribe ka ulit. So, kaya lang, mawawala yung mga dati mo nag-inquire sa'yo. So, yun yung risk kung i-delete mo, then resubscribe ka. So, yun lang. Again, eto pa, last step pala, just paano mo makukuha yung link ng nung chatbot mo na gusto mong ipatry kung gumagana na. So, i-click mo lang punta muna kayo, di ba, sa home na. Then, may lalabas na ganito, kung pangalan mo yan, lalabas yan dyan. So, i-click mo lang yung See Insights, yan. Click mo lang yan. Click mo lang yan. Tapos, ayan may makikita ka. Pangalan ng page, di ba? I-click mo lang tong parang color blue na square. Pag-click mo niyan, automatic na
makakopy mo na yan, no? Yung naglumalabas dito, 'di ba, sa bandang ano, nakopy mo na siya. So pwede mo na siya. Halimbawa, ilagay ko dito. Ayan na siya. Yun yung link. Yun yung link nung ano, yung link. So pwede mo siyang ipa-try dun sa gusto mong ano, halimbawa, yung isang Facebook pwede mong gamitin or sa business partners mo para matry mo kung gumagana na yung chatbot. Alright, so I hope natuto kayo dito sa ginawa natin na ah, video para maituro nyo din doon sa mga incoming prospect natin or mga business partners natin dito sa Infinite Empire. So, anything, may mga questions kayo, i-drop nyo lang sa comment section para masagot natin. So, yun lang. Thank you so much for watching this video.